another day, another trending topic na naman ang pag-uusapan natin for this episode. That's right, Trisha. At isa nga sa pinagkakaguluhan na usapin sa social media lately ay itong posts ni dating sex bomb member na si IZ Trazona at ang anak nito na si Andre. And with that, Gina, spill the tea. Ano nga ba ang pinag-uusapan ni IZ Trazona at ng kanyang anak na si Andre sa social media? Ito na nga, Trisha. Patungkol ito sa open letter ni sex bomb IZ sa kanyang anak na mahal na mahal naman daw niya yung kanyang anak. Pero she just wanted what's best for him at gusto niya yung hindi mapapasama yung kanyang anak na si Andre. Ang dami yung feels tungkol dun sa post na yun, no? And I think it's because recently ata, or I think that was like December 2022, nung lumabas ata sa drag scene kasi si Andre. So, there are a lot of like decisions and parang maraming usap-usapan yung mga netizens natin. I'm sure maraming ang makaka-relate sa episode na yan. Tsaka diba, Trisha, ang mas nakaka-antig pa sa puso ay nung umpisa, talagang pinotektahan pa ni Andre yung kanyang mommy by saying na sa mga interviews. Na hindi naman talaga siya hinihit ng mommy niya, na talagang full support. Kaya naman sa panahon ngayon, schoolmates, kung saan maraming pagkakaiba sa mga pananaw at opinyon, ano kaya ang maaaring gawin upang mas madaling tanggapin ng ating mga magulang ang ating mga desisyon bilang kanilang anak? Ang daming feels tungkol dyan sa episode na yan. Kaya naman, ang mga kasagutan sa mga tanong na yan ay malalaman natin. Kaya tutok lamang kayo dito lang sa Schoolmates! Sigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo, karapatan, kalayaan. In contrast sa issue ng mag-inang IZ at Andre na napag-usapan kanina, mayroon din namang mga magulang na hindi ganong naghihigpit sa kanilang mga anak at hinahayaan kung saan sila masaya. Gaya na lamang ng isang social media post kung saan makikita natin na todo suporta ang kanyang ina at lola na payagan itong apo at kanyang anak na mag-jogging pants na lang dahil hindi nga ito komportable magsuot ng skirt sa school. At syempre, parang meron din isa pang post, no? Yung tatay is very accepting of his gay son, no? So, ang daming stories wherein parents accept or may not accept and they all post about it on social media. So, ngayon naman, Gina, usapin tayo ng parang parental acceptance, no? I think we can encapsulate this entire topic as pagtatanggap ng magulang sa mga desisyon natin. Gaano nga ba kahalaga yung pagtanggap ng magulang sa kanilang anak, sa mga desisyon na gagawin nila sa kanilang buhay? How do you think is that so important? Ako, malaking parte kasi ng buhay mo yung mga magulang mo. Right. So, bulk nung decision mo, gusto mo makakontribute sila. Correct. So, ako personally, gusto ko laging naririnig yung thoughts nila, ganto ganyan. And kapag merong mga times na talagang hindi nagmamatch, minsan ang hirap, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, kung saan ka lulugar, di ba? Right. Kung maiintindihan ba nila ako or hindi. Kasi gusto nila masaya ako eh. Pero yung sinasabi nila, parang hindi yun yung ikakasaya ko. Oo. At saka, parang maraming big decisions na gusto mo, part yung parents mo. At yung gusto mo yung may approval sila, di ba? Lalo na kung from the get-go, super close ka talaga sa parents mo. Pero, with that being said, syempre may mga makakasama tayo. Kaysa naman tayong dalawa lang magkwentuhan, correct? Kaya naman, yung mga makakasama natin sa episode na ito ngayon, at especially for our topic, ay magsasabi din ng kanilang mga thoughts kung paano sila in-accept, tatanggapin at tatanggapin nga ba ang kanilang mga desisyon sa buhay. At makakasama natin ngayon si Antoine and RJ. Yes! Hello! What's up, guys? Hi, mga ka-schoolmates. Yes! Hi, mga schoolmates. I love you, schoolmates. Yes, okay. So, syempre, yung kasama natin ngayon, Gina, si Antoine and si RJ. Si Antoine, she is, they are, I'm correct myself there, schoolmates, tandaan natin, kailangan yung pronouns. Kailangan alam din ng ating recipient, no, kung ano nga ba ang gusto nilang tawagin sila. So, I stand corrected. They are a 20-year-old stunner na third-year BA Com. Tama ba? Com student. Yes, no? student. Ito kasama ko sa SETI, Caloocan City. So sa mga ano dyan, mga taga-Caloocan dyan. At
hello nga sa mga taga-Caloocan na nanonood today. At yun nga, 16 years old ka pa nga lang daw. Out ka na with your parents or they already know like how you identify yourself. Tama ba? Yes, actually, it's more different. Pero similar sa sinabi mo. They actually know that I'm not what they ang irritate. ganda ng ano. But they're just Yup. waiting if I can Right. say what am I for myself. Right. And then, parang another thing about tungkol kay Antoine, no, is that yung dad niya, unfortunately, super sorry to hear it, Yes. no, na he passed away. But then, by that time, you already guys had closure. Yes. Na they have already accepted Each and other. already, fully supported Yes. your decision, no, how they identify themselves. So, syempre kay RJ naman, bilang nagkatsikahan na rin kayo kanina. Yes. Correct. At kung Oo. gano'n naman medyo nahirapan si Antoine sa Yes. proseso ng acceptance sa kanyang Right. mga magulang. Gano'n naman kabilis dito sa isa. Ganun talaga tayo dito. Sa Konti isang lang. corona. Oo, pa. So, RJ, isang 20-year-old stoner yan. BA Com din, Yes. third Yes. year at sa Baka magka-course pala same kayo. school Yes. din as Antoine's. So, ang naging story mo, RJ, tama ba, is nag-hormones ka? Yes, nag-hormones. Grabe, very supportive agad ang parents yes. mo. But, ano yung naging resulta kung bakit nagkaroon ng Restriction. hindi pagkakaunawaan at some point? Since 15 years old, nag-take na po ako ng HIT. Napakaaga po. And napakaluwag ng parents ko. So that's why walang restriction that time. But suddenly, nagkaroon ng bad side effects sa akin yung mga hormone replacement therapy health because talaga. self-medication ako. So after that, my father nagbigay na siya ng mga restriction na hindi na siya papayag na iinom ako ng mga pills. Okay. Pero now, parang kumbaga, you want the guidance or approval Oh ng yes, dad ng mo. tati ko. Yeah. If I want to go back or Right, na mag-take ulit ng HIT. Magkakaiba talaga yung, kumbaga, parenting style na, Yes. na nakagisnan nyo. So, siguro, I'm gonna jump right into it na, syempre, when we're talking about your parents, there would be a lot of us na walking on eggshells. So, I think yung mga schoolmates natin dyan, no, maki-join din kayo sa usapan namin or comment down below kung feeling nyo ba, what's the parenting style ba ng inyong pamilya? So, aware din ba kayo kung bakit ganun yung naging style ng parents nyo with regards to the big decisions that you've made in your life? So, siguro, simulan na muna natin sa ating Slay Everyday na Yes. Antoine. Antoine, let's go. Slay. Yes. Pack, let's go. Yung nanay at tatay ko, they have a very strict parenting style. Pero not all the time. Kasi as we grow old, kami ng ate ko, unti-unti na kayong pinapayagan lumabas ng bahay, makauwi ng kahit gabi, ganyan. Pero there are still restrictions. Pero we are free. As long as we're not doing anything bad. Ganun naman lagi yung mga magulang ko. And sa tingin ko, kaya naging matagal yung proseso nung pagtanggap sa akin. It's because that we always forget that the past isn't what it is right now. Kumbaga parang ang LGBTQ community dati, wala pang AIDS outbreak na nangyayari noong 1990s or 1980s, ay talagang kung ano-ano ng salita na natanggap namin, which is Right. up until now. At hindi natin sila may sisi kung may stigmatism and conservatism na nag-i-stick sa utak nila because that's what they learned. Yun yung nandun sa kanila, inner nila. So, kumbaga yun yung magiging cognitive biases nila na kapag may nakita sila na parang taliwas sa paniniwala noon, they will think it's wrong. But again, it's tulad nga ng pagtanggap sa akin yung process. It's a learning process. And if we do not learn, we do not change. Wow. Advocate again. Spoken like a true advocate, si Antoine. RJ, ikaw? Ako kasi, as nung bata pa ako, sobrang open ko sa kanila. Like, lahat ng nangyayari sa labas ng bahay, pag uwi ko, kinikwento ko sa kanila. And then, hindi ko masyadong tinatago yung kung paano ako umakto. Kaya siguro napansin na nila na gano'n na may possibly na maging gay ako in the future. Right. And parenting nila is laging gusto nila magkikwento or magsasabi kasi they don't want na maging silent ako kasi may mga past sila na pwedeng mangyari, yung mga nangyari sa kanila pwedeng mangyari sa akin once na hindi ako magsalita. So, parang mas open. Open sila, kumbaga yes. yung parents mo. Yeah. Pero, Antoine, RJ, bukod sa gender ninyo at yung mga proseso na pinagdaanan ninyo sa magulang ninyo, meron ba kayong major decisions in life na kailangan pagsang-ayunan ninyo ng magulang ninyo sa anak na relationship?
Tsaka ano yung naging outcome nito? Sinuportahan ba kayo or hindi? At kung hindi, bakit hindi kaya nag-agree yung both sides? Ako, sino po? Sige. Go on, laban. Step Okay, up. I'll go first. So, bago ko sagutin yung tanong, I'll slay first. Yes, Yes. So, yung major decision ko sa buhay, actually, nag-start nung college. And yung mama ko, although parang may stigma kayo sa program na yun sa TUP, which is Fine Arts, which is, by the way, hindi naman din ako nakapasa. I was actually wanting to pursue Fine Arts. And my mother was like skeptical about it because what's your career gonna be? Parang ano kayo maging trabaho mo after that, we're worried about you. So yun yung hindi nasuportahan ng mama ko, which is in my father, sabi naman niya, okay lang as long as you are happy with that course. Pero yun lang yung major decision na parang hindi namin napag-agrihan because I'm also now currently happy. Kasi di ba iba pa yung parang first choice, second choice na course or right. program. Ako parang pantay lang yung BA Com tsaka yung Fine Arts. So either way, masaya ako doon. And I still get to express my art kasi I'm currently a TNC cartoonist, which is the New Crossroads, a student publish of Caloocan City. And yes, I'm a TNC cartoonist and illustrator. Yes, laban. So, kumbaga parang not just the gender, but also like in terms of courses, which is, I think, pretty much common across Yes. everyone, di ba? Na gusto mo, may stamp of approval ng parents, may pa-NBI clearance ka pa Yes. kapag magpapa-up. Yes, parang okay ba to? Okay ba Ganun. to? Okay ka ba dito? Ganyan. Kailangan mo po ba ipo-photocopy? Oo, Ganyan. papaprint mo pa nga. O, sigurado ka na, ha? Sure ka na. So, ikaw naman, RJ, may similar experience ka ba? Or baka meron ka palang, wow, may palaban. Sharing Yes, ka pala of course. today. Yes. Syempre, slay muna din. Yes. So yun, ang major decision ko, ito sinuport talaga to ng family ko, both mother and father, that when I was 15 years old, nag-take ako ng hormone replacement therapy. Actually, hindi ko to pinaalam. Like, nagtitake na ako ng gamot din. Nakita nila sa bag ko na may Baka mga pumula na ganung lang bibig mo. malation. So yun, nagulat yung tatay ko. But, syempre may sinabi siya na baka ganito nga mangyari. Pero, wala siyang nagawa, sinuportahan niya ako kasi that's what I want, that's how I express myself. And I wanted to be a feminine that time, talaga yung looks ko. Sinuport niya yun. And ang laking factor sa akin nun kasi na-boost yung self-esteem ko, lalo na paglalabas. And of course, na-shield yung discrimination kasi hindi na ako natakot na ma-discriminate sa labas because I have my shield, which is my family. Ang biggest, ang laki talaga ng support ng family. Right. Pag accepted ka sa loob, hindi ka na natatakot. Di ka na, Yes, di ka rin totoo. na-affect sa labas. Kasi pakiramdam mo, yung, syempre, initial voices naman talaga sa utak mo, yung sa parents mo. Kasi yun yung mas madalas mong kasama, di ba? True. So, gusto ko lang din mag-follow up kay Antoine muna, no? So, yung hindi pumayag agad, yung parents, or halimbawa, dahil nga ayaw nila agad ng FA for you, or dahil nga, ano nga yung magiging career mo after that, meron ka bang ginawang panghihilot sa kanila or plus points para pumayag Parang sila ano, sa desisyon mo, gano'n? Oo. Actually, go lang naman talaga sila sa kahit ano, but they have a say in everything. So, yun nga, tulad ng mama ko, parang, okay ba dyan, ganyan. Siguro, hindi ka magkakaroon ng career after that. They have a say. So, wala naman ako ginawang Wala ka nang panghihilot. convince, hindi mo na Oo, sila. di na kailangan ng convincing Hindi ko na kailangan convince kasi hindi naman nun ako na-email ng TUP. Parang na-spam na ata nila ako nun eh. Yun lang. Pero, guys, kayo ba, like in any, siguro parang decision making, tas kunwari, feeling nyo na, shucks, kailangan ko talaga ng approval nyo dito eh. May ginagawa ba kayong jutsu or like technique na, uy, sige na ma, or like that? Meron ba kayong ginawang ever like that? Siguro maybe not necessarily like in the major life decisions. Pero ano yung, nagkakaalaban, no? Nagkakaalaban, mabubunyag ang mga technique. Ayaw kayo payagan mag-jowa, Oo, ganun. or lumabas, gano'n. So, Anton, bawiin mo daw yung sinabi mo kanina. Wala naman. Actually, basta parang ipaalam mo sa kanila. Hindi yung malalaman na lang nila bigla. Parang Ayaw ayaw nila nila na nasa-surprise. Yes. Kailangan manggaling sa'yo. Dahil mo sa bahay, kunwari manliligaw mo lang. Yun. Pero jowa mo na talaga. Or yung mga technique daw na bigyan mo muna daw ng something mabigat. Yes. Kasi sabihin mo, hindi, ito lang po talaga yun. Nag-ayon ka doon. Yes. So, ikaw Pero nakalilate ka. Ako po kasi bago kunyari may gusto kong ipaalam sa mga parents ko, dinadaan ko muna sa mga grades. Pinapakita ko yung grades ko. Yung mga scores sa mga examination ko kasi
nagiging proud yung tatay ko doon. And then pag masaya siya, tsaka ako ginagrab yung opportunity para ipaalam kung ano yung gagawin kong decision. Kung mag-a-agree ba siya. So, kakambyohan mo muna ng ulo. Yes. Oo. Parang, nak, maganda yung grades mo ngayon. Anong kailangan? Oo, anong gusto mo? Ganon. Pero, syempre guys, you mentioned about, ikaw, for example, RJ, you talk about grades, ganyan. And I'm sure na for you guys na medyo accepting naman din yung parents or different yung parenting style initially. Do you have that internal pressure na you have to constantly live up to the expectations ng parents para pagbigyan ka dun sa ano yung major thing that you actually want? Nagkaroon ba kayo ng ganun? And does it do you good or not na parang, okay, I have to step up and be like this para matanggap nila ako na ganito? Meron ba kayong ganong realizations? And did it do you well? Do you think that it did you well? I think nagkaroon talaga ako ng ganong moments. Kasi may stigma tayo dati na kapag isa kang bakla na anak, dapat achiever ka para matanggap ka ng magulang mo. That's actually a stigma that we should stop thinking of. Kasi hindi lahat ng LGBTQ member na anak ay kailangan matanggap pag naging achiever sila. May trade-off, may if. Kasi ganon. everyone is different. Everyone has different talents. Right. It may not be academically, baka athletics or arts tulad ko. And nagkaroon ako ng ganun. It did me good, but I didn't feel free. Kasi parang I'm living with restrictions and conditions. So if I'm not myself, then ano na? Sino ako, di ba? Ganun. At saka parang, yung napag-usapan mo kanina, Gina, yung parang on love, di ba? Parang, is it conditional or maybe, di ba, na tatanggapin niyo ako if ganito ako. So, yun. Parang, ikaw naman, RJ, meron ka bang ganong experience? Given niya na sa'yo, tanggap agad nila yung decisions. Yes, for me naman po, it's okay lang naman kahit hindi ganun yung expectation nila. Sa akin lang, ginagawa ko to is para to pay them back since sobrang luwag naman nila sa akin. Internal lang, Yes. ano mo. So sabi ko, para bigyan ko na lang din sila na okay, proud na sila nag-iyak ko, tapos yung anak pa nila is achiever. And then para so that, in terms na may makasalamuha yung tatay ko na, o yung anak mo bakala. As well, may masasabi siya na, yung anak ko is achiever, and that's a great reward. Hindi siya if dapat, and Oo, dapat. bonus Oo. dapat, di ba? Correct. Pero gusto ko lang din na malaman pa yung story ni Antoine kasi very curious talaga ako. Sorry. It's okay. So, ano yung naging epekto nung hindi pagtanggap at first ng mga magulang mo, yung about sa gender mo, and paano yung naging relationship ninyo noon as mother and child or father and child? Gano'n siya naka-apekto? Gano'n kalaki? Malaking effect niya kasi, kada year parang may pressure sa akin na, amin na ba kaya ako? Amin na kaya ako? Amin na kaya ako? Ganun. Pero nag-start to, nung younger bata than pa ako. 16, right? Yes, I'm younger than that. So, So age kailan- lang na 16 na nag-come out ako. Can you give us an estimate? Anong edad ka nagsimula na ma-pressure kung sasabihin mo na ba or hindi? Siguro I can say nung bata pa talaga ako. Kasi parang I like toys that are women. Parang napansin ng magulang ko. Oo. And tapos parang nagkakaroon sila ng second thoughts kung hunch. kung kailangan ba nilang i-point out 'yun. Kasi hinayaan lang talaga nila ako. And yun nga, hinahayaan nila ako. The more na hinahayaan nila ako, hindi ko sinisisi the more na natakot ako umamin. Kasi parang okay lang sa kanila yung walang label, ganun. E di para sa akin, sabi ko, Gets na ba nila? Gets na ba nila? Or kailangan pang... gets na ba nila or kailangan ko pa magsabi? Ganun. So parang nag-away ba kayo or... The day na nag-come out ako, parang that day, kasi parang revelation, gano'n. Parang may na-reveal na kailangan na talagang marinig. That day, parang no emotions lahat. Parang blank lang, quiet lang, gano'n. Kasi parang, gano'n ka pala matagal na, ba't parang hindi ko pa sinabi, gano'n. Kumbaga parang inaantay lang nila manggaling from you. Inaantay lang talaga nila. And I have that fear, and my father was in denial. By the way, Papa, I love you. Rest in peace, Father. Pero, Antoine, thanks for the sharing, no? Since parang we viewed din your situations as somewhat similar, pero may differences din. RJ, on your end naman, parang ano yung naging epekto early on pa lang in your childhood siguro, or
may effect ba siya immediately? Yun sa pagtanggap agad ng parents mo sa'yo. May shock factor ba? Or parang ikaw ba mismo na-question mo na, ba't tanggap agad nila? Parang gano'n. Oo, yes. Actually, may tanong sa mind ko na bakit natanggap ako agad? Kasi may figure yung tatay ko sa labas na masungit, matapang. Kaya hindi ko siya hindi ko siya ine-expect na tatanggapin ako kasi mamaya baka pag nalaman niyang ganito ko, alam mo yun, paluin ako or kung ano-ano sabihin sa akin. Pero hindi, open siya at that time, natuwa pa siya. Ewan ko, siguro malaking factor dun is may mga friends na siya, mga LGBTQI+ member. And naging factor din sa akin po nito is, syempre hindi na po ako natakot lumabas. Hindi na ako natakot na kung ano yung damit ko, kung paano ako kumilos. Kasi meron kasing pag hindi ka tanggap, di ba, makita ka ng mga kakilala, then isusumbong sa tatay mo, then ayun pa, mas additional malaking fear gulo. factor pa yun. Pero ngayon, Nakita ka, yes, spot ka dun. nung simula umamin ako, and then supporta naman sila. Paglalabas ako, parang I feel free na ito, I express myself na ganito ko at walang naging problema sa kanya. Ang ano naman pala, ang healthy. Oh, ang healthy. Sana all. Sana all. Ito para sa inyong dalawa, no? Paano ninyo ba pinapaintindi yung inyong pananaw sa inyong mga magulang na gusto ko to gusto ko to ito ako It takes time. Hindi lahat immediately. Hindi lahat kwento na parang, ganito ako. Sige, tanggap kita. Iba, it takes time. And yung sa akin, yung time na yun, mahalaga yun kasi that time is the learning process on what it should really be. Kasi all this time, 16 years, ganito lang. And after 16, 17, 18, 19, 20, up to my age na kung ano kayong aabutin kong edad, ganun, parang paano na kayong galaw on the next. And that time was really important. And I had to do it little by little, saying na, hindi na ginagamit yung ganitong terms. Mali yung ganito, ganyan. Mom, this is just my hair. Ganun po. Medyo sabi nga ni Jordan Sparks, one step at a time. Yes. Yun yung yun ang theme song ni Antoine. RJ, ikaw naman. Ako pinapaintindi ko sa parents ko since nung eto yung gusto ko. Kasi lahat naman tayo, hinahanap natin ano yung purpose natin sa life and paano tayo magsasucceed. And I'm always telling to my father specifically kasi magkahiwalay na yung mother and father ko. So nakakausap ko ngayon yung father ko na Tay, if you want me to succeed and to conquer my dreams in the future, you must need to accept what I'm doing right now. Kasi in this way, dito ko masisimulan kung paano ako magsasucceed in the future. So, side topic lang natin. Diba na-mention mo kanina, halimbawa, gusto mo ulit mag-HRT. HRT, yes. Oo. Paano yun? Against si daddy mo right now? Right. So, right now, sa ano lang po ako sa kanya, hindi ko pa rin ino-open yung ganyang usapan sa kanya na baka in the future bumalik ako sa HRT since may bad side effects na po sa akin. Pero kung i-open ko man yon, siguro ipapaintindi ko sa kanya that outside, because iba yung galaw ko, dapat kasi yung appearance ko pang feminine, ipaparealize ko sa kanya na I need to be like a woman para magets niya na paglabas ko, confident akong mag-express yung sarili ko. Kaya Papa, take notes. Take notes! Ayan. Dahil syempre, diba, marami pa tayong mga sharing na maririnig from you. Kasi we're so curious with how you guys did it. Kasi there are a lot, I'm sure, na mga schoolmates natin na they wanted to understand, syempre yung people who may also be in the same position as you are. How did you overcome that? So, syempre yung mga susunod pa natin na tatalakayin, wow, syempre napakalalim. Yung mga sharing pa natin ay lahat ng yan ay sa pagbabalik lamang ng Schoolmates! Nagbabalik ang Schoolmates! Pinag-uusapan natin ang pagtanggap ng magulang sa desisyon ng kanilang mga anak at kanina nga ay binahagi ni Antoine at RJ ang kanilang experience and how they relate sa ating topic. Paano nyo ba pinaglalaban yung mga desisyon nyo sa buhay? Meron ba, I think, let's take a step back na, no, from your personal experience. But siguro in general, if you can like say to mga anak ng mga magulang, malamang, syempre, anak sila ng magulang.
tingin nyo ba, or may tips ba kayo, paano nga ba nila dapat i-defend yung kanilang mga desisyon? Live your truth. If you're not living your truth, then you are not being you at all. At yung goals at yung mga pinaglalaban mo sa buhay, if there is something bad about it, or if there is not something bad about it, go for it. Wala kang ginagawang masama. Why would you stop? Tulad na lang sa community namin, I believe in the saying, bakla, ang lugar mo ay sa pakikibaka. We are made to fight. Like from the past experiences, from the past deaths, from the past, parang, let me give an example, Jennifer Laude, who is a transgender, who tragically died. And I really want to fight for her because she is a victim. She was thrown slurs and she was called it on TV, on Facebook. And I want everyone to know na kapag hindi ka lumaban, bakit? If you know there is something wrong, why wouldn't you say for it? So in relation sa parents, you should fight for it because it's your life and you are not gonna hurt anyone. So why would you fear on fighting it? So parang in reality din, no, yung pinaglalaban ng mga anak sa kanilang mga magulang is yung identity nila. Kumbaga yung autonomy nila, ay eto na ako, separate na ako from you guys. Ikaw ba, RJ, sa tingin mo, bilang mga anak din, no, ano ba yung pinaglalaban ninyo when it comes to your decisions sa mga magulang? Yung mga pinaglalaban ko po. Mga pinaglalaban ko, syempre, yung mga choices ko sa life as gay, yung clothes, yung hair, yung sarili kong, yung choice ko sa course. And number one tip ko sa mga katulad namin na parang thesis dito sa mga parents natin, is number one is to speak up. Diba? Hindi nila malalaman kung ano yung concern natin or kung ano yung gusto nating malaman sa kanila if we didn't speak. The second one, in a way na dapat we are on a good communication. Kailangan na idaanin natin sa good communication. Hindi yung parang ginigilt natin sila na, payagan mo ko dito. Kasi hindi siya mapaprocess ng parent. Siyempre, magde-decide lang sila na, okay, kasi naawa ko sa anak ko, ganito siya. Kailangan i-explain natin, i-elaborate natin sa mga parent. In terms of good communication, I think yung mga parent na-enlight sa mga decisions or sa mga ipapaalam natin ng mga decisions natin. Right. Siguro, G, follow-up lang ako. Kasi syempre, ito, perspective nating mga anak na parang, ito kasi yung gusto namin or ito kasi yung decision-making process namin kapag nag-thesis defense nga tayo sa mga magulang natin. Pero sa palagay nyo ba, ano ba yung batayan ng mga magulang to accept our decisions? Tingin mo ba may criteria for judging ang mga magulang bago nila tanggapin yung mga decision natin? Yes, for me, number one, yung status ng kanilang anak, yung especially yung emotional tsaka yung physical. Like yung sa scenario sa akin, bago mag-decide si father ngayon, kung papayag siya mag-HRT ako, syempre isipin niya yung health ko. Yung pangalawa, of course, yung environmental, which is yung society. Anong sasabihin ng mga tao, pagka ganito yung naging decision, pag nag-decide sila in their own. And of course, syempre, hinihingi niya yung side namin. Hindi lang agad-agad siya mag-desisyon. So, masaya ka ba dito? Kaya mo ba to? Sure ka na ba dyan? Yes. Kaya ba today? Kaya ba today? Sige, Antoine, bilang ikaw naman. Yes, syempre, actually, same yung answer ko kay RJ. Yung mga batayan, yung safe ba to? Is this what you really enjoy? And also, I think, kasi binibase nila yung mga decisions ng anak nila sa na-experience nila. Like for example, you're really gonna come out with that outfit knowing na dati, parang nung panahon na yun, going out na nakapalda ang isang gay na tao is already discrimination. Parang discrimination, they will catcall you. And worse is they will even beat you up. Kasi parang one time sa New York, parang normal na lang sa kanila na may namamatay na gay. And parang sabihin na nila, let's attend the funeral. And that's very saddening for my community. So, binabase din nila yung mga dating pangyayari sa mga decision namin. And if they see that it's safe, they will allow it. And also to relate it right now, kailangan na natin mas maging free sa ngayong panahon na to because everything is being opened up. Ako, we are an advocate and we really should accept every decisions because we entered the school
In our school, UCC, we enter the school, we have no intention to harm. And our school is our second home. And if we are accepted in our first home, we should be accepted in our second home. And that is our advocacy, one of our advocacies. Making UCC gender inclusive, no to haircut policy, and yes to gender inclusivity. And actually, may toxic Filipino mindset kasi ang mga parents. Of course, yung mga medyo may edad na about 2010s na pag nag-dress ng ganito, kabastos. And of course, yung dating sa kanila na bakla is salot, that is a toxic minded 2010s pa eh. So, dapat i-end na natin yun. Dapat ina-update. Yes. Software update. It's already 2023, guys. Kumbaga, iOS 17 na tayo ngayon. Yes. Hindi ako nakasabay. Yan. Since nagiging very vocal, opinionated, at very liberal na nga tayo mag-isip mga kabataan, di ba? Do you think yung parenting styles ng mga magulang natin should either cater or adjust to these changes? RJ, so kailangan ba nag-adjust na rin yung parenting styles sa pagiging liberated nating mga anak? Ganon. I think you can view this as a personal take. Tingin nyo ba dapat ang mga parents na yun, pag sinabi mo, hindi ganito na ako, this is how I wanna dress. Oo. Halimbawa, sinabi sa'yo na, ganun. ang ikli naman nung shorts mo, anak, baka mamaya, hindi okay lang yan. Ganon. Tingin nyo ba they should adjust na to that? Or just stick to their traditional way? I think dapat mag-adjust na. As I was saying, diba, it's already 2023. Dapat meron yung mga parents is aware na that the problem is society, not us. Tama. So, paglabas namin, hindi dapat kami yung problema. Nag-a-adjust. Yes, hindi kami nag-a-adjust. Dapat yung society, yung how the society look to us. And masasabi ko lang sa mga parent na nasa traditional pa rin ng parenting, stop it na po. Pwede naman natin sila restrictionan, pero in terms of, in a good way. Na pwede natin silang limitahan, pero dapat naririnig natin yung side ng mga anak nila. Actually, may follow-up question ako doon. You can also answer, Antoine. Kung kayo ba, maging magulang kayo, would you think na you would be this accepting also of your children? Or do you think ba na there's a room na, hindi, medyo hinay-hinay muna tayo sa ganyan desisyon na, pwede bang mag-compromise muna tayo? Ganun. Tingin nyo ba, as if you were to become a parent, anong klaseng parenting style ba? Mag-a-adjust din ba kayo? Would you want the society to adjust for you? Or yung anak mo ang sasabihan mo na, eto muna tayo ngayon. Tsaka natin yan babaguhin as you grow old. Ikaw, Antoine? Yun nga, yung as you grow old. So siguro I can take it from my coming out story na nag-process, na there is process. Yung throughout siguro maging parenting style ko is I will listen to my child if I were to be a parent. So kung nagkaroon man ako ng anak, I will adjust for him. But yung anak ko, mag-a-adjust din siya sa akin because we will find a common ground. Wherein both of us, nagko-complement yung mga gusto naming mangyari. Right. Because as a parent, syempre may gusto kang mangyari sa mga anak mo. You want the good for your son or your daughter. And your daughter or your son also wants the good for you. So maghahanap yan ng common ground. So in short, my answer is we should adjust actually. Kasi nung natapos ba yung World War II, hindi na tayo nag-adjust. Diba? May gera pa rin ba? So kailangan natin mag-adjust. So if things are changing, at uncomfortable ka doon, it's meant to be uncomfortable. It's meant to be like that. Kaya ka magbabago eh. Because fortunately, throughout the process, you will get used to it and you will say na, ay, hindi naman pala siya weird. Ay, hindi naman pala siya mali. It feels free. G, sorry, follow up lang ako. Kasi I think pinag-uusapan natin siya kanina, na kapag ba love ka, din pinag-usapan natin. Mahal tayo ng mga magulang natin. Kapag naman in-interview ang bawat magulang, sasabihin sa'yo ng magulang na, kaya ko lang naman ginawa yun kasi mahal kita. Diba? So, pag ba sinabi sa atin ng mga magulang natin na, ay hindi na, mahal kita, kaya dapat tanggapin mo yung desisyon ko. Do you think na love means understanding and accepting? Or pwede ba na understand lang kita, pero di mo na kita i-accept? It depends kasi sa situation yun. Like, for example, sa akin nga, sa HRT. Mahal niya ako, pero hindi niya susuportahan yung pagbabalik ko sa HRT. Because alam niyang makakasama, may bad side effects sa akin. Pero if wala namang masamang mangyayari or wala namang masamang gagawin doon sa decision mo,
parents should support our decision. Kasi if you love your child, you should listen what they want. Kasi ako, kung gusto ko at makakabuti naman sa akin, bakit hindi mo ako susuportahan? Kasi number one na magiging supporter ko, kung hindi sarili ko, family ko. Dapat nandyan kayo sa likod ko to push me to be on this game na dapat kayanin mo to, lalo na pag makakabuti sa akin. Right. Pero does it mean disrespect kapag hindi mo sila sinunod? In your personal opinion? I think it's not disrespect. For me, kasi di ba, hindi kasi ako naniniwala sa parents know best. I think that for me, myself knows best. Kaya I have my own decision. But, syempre, may kailangan i-consult yan sa parents, lalo na. Pero at my age of 20, siguro, yung consultation with parents, parang conversation na lang, a casual conversation na lang, na tayo nagawa ko na to, na ganyan ko na to. As long na wala naman masamang epekto sa akin. So parang consultative yung interaction na Yes. gusto natin. Ikaw ba, Antoine? Is love equals accepting plus understanding? Or pwedeng understand pero di ko accept? Actually, iba yun eh. Kasi yung sa post ni Izzy, parang ang di na pinaparating niya nun is, I love you, but I do not accept who you are. I think for me, that's not love. Because love... It's contradicting. It's contradicting eh. At saka iba yung tanggap kita, pero tinitiis kita. That's very different. Iba And rin yun. to think it's from Izzy, parang sex bomb ka, you have a lot of gay fans. That's, magtaka ko dun kasi parang, is this how she views it? Parang ganun. Ganun yung naging tanong ko sa sarili ko. But I understand her on that side because she is still in touch with the conservatism on her. Right. And Andre's action with, I think Andre goes by Sophia as her drag name. If she goes by her, I'm sorry. Just live your truth. Tulad na sabi ko kanina, just live your truth, fight for what is right. And if you think you're not doing anything wrong, as what your mom said, which is she's trying to protect you, just keep doing it. Because I Right. know one day, she will Magiging accept you. proud. She will Right. accept Sana you. She maging will proud. think that, ay, hindi naman pala ako mali. She will realize that one day. Sakit lang din, no? Kasi all this time, akala ko talaga tanggap si Andre. Yes. Kasi the fact na he's hurting already inside. May kasama sila sa TikTok. Pero pinoprotektahan niya pa rin yung mom niya sa backlash from the public, di ba? Na mabash yung mommy niya na hindi pala siya suportado all throughout. Yup. So, sana'y maging maayos sa sila. Charot, nag-decide. Ano decision tayo? Mag-ayos na kayo, ha? Kami yung ano, Tama na no? yun, ha? The mediator. Yes. So, siguro, ano na lamang yung message ninyo sa mga schoolmates natin na nanonood na nakakaranas din ng ganyang situation sa kanilang buhay or sa mga magulang na nanonood na takot magtanong sa anak nila. Ang message ko para sa schoolmates at ating mga youth at ating mga parents is we have to find a common ground wherein we will understand each other on what it really means. For example, coming out. If it's bad on your side, but it's good on your children's side, you have to talk it out. You don't have to be one-sided wherein you have to touch what you learn because this is a new generation. And this generation is actually all about fighting. At lalaban kami hanggang dulo, lalaban tayo hanggang dulo. Bakla ang lugar mo sa pakikibaka, we should fight for what is right. We should fight for our rights. Kumbaga dati na we are built galing sa bugbog. We are built from these words na lagi natin tatanggap on the street. We are built from all of this. This makes us strong and we are not gonna quit in making everything inclusive, including our second homes, which is our school. I hope you be gender inclusive. Please refrain from haircut policies. Let us express who we are because I think we are not the problem in our schools. Yes. Powerful ang message ni Call Antoine. to action. Call to action. At with that, slay. Ganon. Yes. Of course, a message from the Queen, mga schoolmates. Number one, huwag kayong matakot mag-speak up. Because that is the number one na magiging action natin. Kasi if we didn't speak up, hindi nila malalaman kung anong ipinaglalaban natin. Right. Second one, don't forget to be yourself. Huwag mong baguhin just because of
some other people think about you or some decision na hindi pinayagan ng parents. Right, right. And of course, sa ating sa mga parents, so mga message ko sa parents na as a tanggap naman ako ng parents and a message na lang for those parents na hindi pa rin matanggap yung mga LGBTQI+. Please, it's already 2023 po. I-review na natin yung mga parenting na yan na traditional na ginagawa. Of course, 'di ba? Family is the place where validation and acceptance is needed. But some of us hindi yun nakukuha. Kasi ang family is a big support system. So if we want to combat the discrimination outside the society, we should start in our home. Right. Tama. Oh my God. Iiyak na si Gina at maiiyak na rin ang guest namin. Yes. Siyempre, siguro disclaimer na lang din no, sa mga schoolmates natin. Yung mga guests natin and how we are discussing this topic, it's not to tell you what's right or wrong. Pero pag-isipin kayo na may ganitong realidad, nakikita natin na yung sa mga guests natin, may mga ganitong stories. So kayo din, schoolmates, mag-share din kayo ng mga stories nyo. And if you have tips also, maging safe space tayo dito on how we can further talk about this topic. Malay nyo ang story niya na susunod na ma-feature Tara. sa next episode. Oo, Yes. feature na pala. Go. Kaya naman, thank you so much, Antoine. Thank you. Yes, and RJ, ang ating mga slay queens. Yes, from UCC. At thank you so much sa pagbibigay ng bagong perspective at lakas ng loob sa ating mga schoolmates na ipaglaban at pakita mo kung sino ka. Diba? Push mo. Joke. Yan. At syempre, schoolmates, let us talk more about how are we gonna address this topic. Kasi syempre, hindi naman natin pinag-usapan tayo itong topic na to para sharing lang. Syempre, kailangan may major takeaway tayo. Kaya naman, lahat ng yan ay sa pagbabalik lamang ng Schoolmate! Welcome back, schoolmates! Ayan, so kanina napakinggan natin ang side ng ating mga guests na nakaka-relate sa topic natin on, again, parental acceptance. So ngayon naman, papakinggan natin kung ano nga ba ang masasabi ng isang psychologist who is also an expert on family counseling. Kaya naman, let's all watch this. Ang acceptance ay napaka-importante dahil dito hinuhubog ang buong pagkatao ng isang bata o isang bawat miyembro ng pamilya. Kung ikaw ay tanggap, hindi ka lang tatanggapin physical, hindi ka lang tatanggapin ano man ang iyong ideolohiya, tatanggapin kang buong-buo. Physical man to, emotional, moral, social, at iba't ibang aspeto pa ng pamumuhay natin. Once na hindi mo tinanggap ang iyong anak, nabubuo na dito yung emotional detachment eh. Maaaring physically present yung anak mo sa loob ng pamamahay o sa loob ng tahanan. Subalit yung emotions niya lumalayo, yung social relationship ninyo nawawala, at higit sa lahat yung love na meron dapat kayo, unti-unti nawawala. Kasi nga, yung batang hindi na-disapprove ay nakakaramdam ng rejection, nakakaramdam ng negative feelings, doon pa lang hindi na nagiging healthy yung environment niya habang siya ay nandoon sa pamilyang hindi siya katanggap-tanggap. Tandaan natin ng bawat bata ay iba. Meron tayong tinatawag ng individual differences. Kung sa tingin mo, hindi to akma sa iyong conviction bilang magulang, marahil tanungin mo rin sarili mo, ano yung tinuro mo sa anak mo? Ngayon, kung sa tingin mo na hindi ka tanggap-tanggap sa iyo ang decision ng isang bata, marahil wag mo sana siyang husgahan muna. Pakinggan, tanungin, anak, ano ang naging pamantayan mo doon sa decision mo? Ano yung mga criteria mo, bakit ka humantong sa ganitong decision? Ano yung maitutulong ko pa para magpapaganda yung decision mo? Kasi minsan hindi naman lahat ng desisyon ng mga bata ay masama para sa kanila. Kaya nga yung magulang dapat consultant at mentor. Hindi mo dapat hawakan yung bata pagdating sa decision kasi
Una, kaya mo pinag-aral yung anak mo, para maging independent siya. At bahagi ng kanyang pagdidesisyon, yung pag-apply ng natutunan niya sa kanyang mundong kinagalawan. So, bawat desisyon na ginagawa ng bata, maaaring sa tingin natin, mali. Pero kung sa tingin natin mali man, doon papasok ang role ng magulang upang tanungin, upang pagsumikapan na ayusin ang anumang desisyon ng bata. Siguro gayahin natin yung analogy ko ng saranggola. Pag nagpapalipad tayo ng saranggola. Kung sa tingin mo, yung anak mo ay stable, parang saranggola lang yan, unti-unti mo siyang luluwagan. Pero kung sa tingin mo yung saranggola o anak mo ay unstable, unti-unti mo siyang higpitan pero wag mo siya ibabagsak. But rather, hatakin mo sa paangat upang nasa ganon, makabangon sa muli. Sa mga kabataan, tandaan natin na habang buhay ang ating mga magulang, andyan sila para gumabay sa atin. Huwag mag-atubiling mag-consult dahil sapagkat nalalaman ng mga magulang kung ano makakabuti sa atin. Kung ikaw man ay nakaramdam ng rejection sa society o sa family mo, isa lang pwede kong sabihin sa iyo, reject the rejection. At sa mga magulang naman, sana pagbigyan natin ng mga kabataan natin, mga anak natin na magdesisyon para sa sarili nila, pero wag natin sana silang hayaang mag-decide na mag-isa, but rather, pakinggan din natin kung yung desisyon ba nila ay makakabuti. At kung ito'y makakabuti, suportahan. Kung ito'y makakasama, tulungan natin silang maghanap ng mabuti pang paraan para makapag-decide sila ng tama. Ayan, bilang yung mga magulang ng ating mga guests for today ay very vocal and very supportive nga, no? Ikaw naman, Trisha, kung makakapag-share ka sa akin. Yes! Sa amin, sa ating mga schoolmates na ngayong mga major decisions in life na medyo nahirapan kang patunayan sa iyong mga magulang. Paano yung naging process? Siguro, parang most of my major decisions kasi, tama yun eh, parang kailangan mo lagi ng approval ng parents kasi sila yung una mong kasama. At sila lang yung only kasama ko, nung syempre as an only child, di ba? Pero yung mga major life decisions ko, most of the time, fortunately naman, no, lahat sila, okay for them to push you, okay for them to support you. Ang lagi lang nilang tinatanong sa akin is, sigurado ka bang magiging masaya ka dyan? Kasi at the end of it all, yung mga magulang natin, gusto lang nila maging masaya tayo, pero nakakalimutan nila paminsan na same ba yung definition ng happiness ko sa happiness nila? Oo, Yeah. diba? So yan, ikaw G, kung ma-share mo lang, Yes. syempre malamang sharing Chikahan tayo ngayon, dito diba? talaga, tita. Oo. Parang, nung sa part mo, I think I'm very much aware no, yung struggles mo rin with your family. May way ka ba na mas napadali yung pagsabi mo ng mga decision mo, mas natanggap nila ba when you did it? So, Actually, ako, to be honest, matagal din naman ako naging only child. And nung nagkaroon ako ng kapatid, it's a really big adjustment process for me. Right. Na Sanay ka mag-isa, tas may kasama sanay ako ka na na. mag-isa. Oo. Pero hindi ko rin maintindihan kasi ayaw pa rin nila kung gumawa ng mga bagay on my own. It's not because alam ko na kung ano yung nakakabuti sa akin. Right. Pero kasi hindi natin may iwasan yung mga iba nating schoolmates, aminin nyo o sa hindi, niisip nyo na sasakal kayo eh. Oo. Like parang, paano ko malalaman? Paano, at some point, lalaki kami lahat, hayaan nyo kaming mag-decide. Kung magkamali kami. Right. Let us learn on our own mistakes. Correct. Yes, ayun. Take accountability para kapag sa ibang tao ko nagawa yung pagkakamali na yun, magte-take din ako ng accountability for that. Kasi ang hirap naman na basihan ko yung decision ninyo even though you just wanted what's best for me. Pero at the end of the day, kapag mali yung naging outcome, gusto nyo ba sa inyo ko isisi yun? Correct. Diba? Yung may regrets ka na sabihin Yeah, na, oo. sabi nyo kasi ganito ganyan. Tapos diba? ano nangyari, Oo, diba? right. So, And siguro, G, parang yung sinasabi mo rin kanina, common yun sa lahat ng, hindi lang sa nagka-come out no, ng mga schoolmates natin, but people who are growing up na, shocks, hindi na ako bata, pero gusto mo akong mag-rely sa decision mo, pero sometimes gusto mo mag-mature ako. So, saan ba ako lulugar? Ano bang gusto mong gawin ko with my decision? Do I stick by it? Do I always ask for your approval? Paano ba? Diba? So, I think, G, no, dun sa mga sinabi din ng mga guests natin, and of course, nung psychologist natin kanina,
the role of the parent is to always guide their child. Oversee. Di ba? So, when we say na the role is to guide, of course, at some point, there is a trust-making process that should happen. Di ba? Na the parents should trust their children na ito na yung mga moral values na ipinalaki ko sa'yo, na itinuro ko sa'yo. So now, I have to trust you na kaya mo na yon i-uphold when you go out into the world. So, yun din naman yung role natin as mga kabataan na bigay din natin yung trust na yun sa mga magulang natin na, yes, I do trust the decisions that you are making for me, but at the same time, you have to trust me and show up for it. Kailangan, pakita din natin sa magulang natin na, ma, pwede mo akong pagkatiwalaan kasi kaya ko na yung sarili ko dahil itinururo mo to sa akin, di ba? So, those are like some of the realizations lang, no, na narinig ko kanina nung sa mga guests din natin. Tsaka kapag hindi kayo kinakausap ng magulang ninyo, or vice versa, pag hindi kayo kinakausap ng anak ninyo, magtanong kayo sa sarili ninyo. Kasi there's something wrong kapag hindi kayo nagkakaintindihan all the time. Kasi communication talaga is the key. Ayan, di ba? Relasyon, sa kahit anong relasyon, parental man yan, romantic man yan, pag hindi kayo nag-usap at nag-meet in between, walang compromise, talagang magkakasakitan kayo ng emotions, 'di ba? Parang 'di ba? Ang learning point ko dito is parang pag sa school, kailangan muna nating mag-exam bago natin malaman na mali tayo or natuto tayo. Right. But in life, kailangan muna nating magkamali para masabi natin na natuto na ba ako or do I still need to improve some parts of my life? Ganon. So, always compromise, meet in between, and syempre, kahit naman gano'n natin kagusto yung isang bagay, huwag naman nating i-disrespect ang ating mga magulang. At the end of the day, sabi nga nila, magulang mo pa din yan. But, hindi naman tayo anak lang eh. Dapat makikinig din sila sa atin. Tayo ay anak at magulang. Kaya naman, siguro, last na lang din, maganda yung sinabi ng mga guests natin kanina na if we want to make families a safe space, dapat yung schools din natin should be a safe space. Kaya naman dito sa schoolmates at sa mga inyong mga paaralan, sana matanggap din natin yung mga desisyon ng ating mga estudyante, ng mga anak natin, at gabayan natin sila to making the right decisions and make them feel na they are accountable for their decisions and at the same time that they are safe to make those decisions. Kaya naman with that, sa Bawat Usapin, sa Bawat Issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo'y mahalaga. Kaya naman sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo. Schoolmate! May pakialam ka! Sigaw ang